Hi guys, this is Lea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, ang comment ko is about Vietnam. So meron kasing nag-upload or nag-upload si Thailand Girl. So sa mga nakakakilala is nakasabay ko si Thailand Girl sa Vietnam nung nakaraang araw or ng Saturday ata or Saturday. Saturday or Sunday nung fancy pan ako, pumunta din sila doon. So, na-meet ko siya and nakapagpa-picture ako sa kanya and may pinost siya ngayon na video about Thailand. So, marami ayaw niya na daw mag-Thailand uli kasi nga ang mga ugali ng tao. So, ano nga ba yung para sa akin naman? Sa akin is medyo iba yung trato sa akin ng mga Vietnam kasi akala nila Vietnamese ako. So, mag-a-approach sila sa akin, kakausapin nila ako ng Vietnam, tapos tsaka ko nasabihin na English kasi hindi ako nakakaintindi. So medyo light yung pakikisama nila sa akin kasi akala nila kalahi nila ako. Pero rude talaga sila sa iba. At tsaka dito kung pupunta kayo ng Vietnam, siguraduhin nyo na iwan nyo sa Pilipinas yung pagiging VIP kasi dito sa Vietnam is walang ganon. Halimbawa nung nasa bus kami, pagsakay namin ng sleeper bus, so merong tumunog na plastic. Ayan, parang ganito, tumunog kasi ibig sabihin may nagbukas ng pagkain. Nag-ikot agad, sumigaw agad yung Vietnam na assistant or parang conductor ng sleeper bus. Bawal kumain dito sa bus, gumanon sumigaw. Tapos, nag-ikot-ikot siya, binuksan niya yung halimbawa, kasi sleeper bus, dalawa kami ng boyfriend ko sa isang higaan. Kasi double yung kinuha namin. So, kung nag-aanuhan kami doon, wala siyang pakialam, binuksan niya yung kortina, kasi may sarado yun na kortina eh. Binuksan niya, sinilip niya kami doon kung kami yung kumakain. So, nung wala siyang nakita sa amin, hindi ko alam kung sino, basta tumigil na yung kumakain, hindi na uli nagbukas ng plastic kasi pag nahuli siya, mapapagalitan siya. Sisigaw talaga sila, mabilis sila sumigaw dito. And then, another one is yung sa limousine nga, bawal kang, halimbawa, kapag kung ano lang yung time na pwede kang mag-CR, yun lang. Hindi sila pwedeng itigil mo kasi nasi-CR kami, hindi pwede. Kasi ang ugali ko kasi, na gaya ko na sa Hong Kong or sa Chinese people na kapag pinaihi ka, kahit hindi ka pa naihi, umihi ka. Kasi hindi mo alam kung hanggang anong oras yung biyahe, tapos hindi ka umihi. Ayun. So, ayun nga, umiihi kami parati, sila ata hindi umiihi kung saan yung stop. So gusto nila ngayong magpahinto kasi gusto nilang umihi. Hindi pwedeng ganon kasi may oras kung anong oras dapat hihinto para umihi ka, yun lang. So sa amin naman wala namang problema sa ganyan. Medyo narurude lang kami minsan kapag yung nagsasakay kami ng Grab kasi nga yung partner ko mahilig tong how are you, ganyan makikipag-usap. Sabi ko sa kanya, wag kang usap ng usap kasi nga hindi sila nakakaintindi ng English, kaya minsan natatawag din sila na rude kasi nga hindi sila marunong mag-English, kailangan pa nilang i-translate para makaintindi sila ng English. So kailangan may translator pa always, so always ganun. Kaya sabi ko sa partner ko, wag ka na makipag-usap, sabi kong ganun, kasi nabuburyong ako kasi nadadamay ako, gusto kong manahimik. So next naman sa pagkain, ang sarap ng mga pagkain dito. Isang beses lang ayoko ng pagkain nila, yung bun cha. Hindi ko lang alam kung pasarado na sila nung time na yun, pero malamig yung parang sauce niya na nakalagay sa bowl na parang sausawa na doon mo i-shoot lahat ng malamig siya. And also yung mga gulay nila dito na binigay, yun nga, meron pang lupo ba tawag nun, yung nakukuha namin sa may palaya na hindi na nataniman ng palay, tas tumubo yung parang niluluto namin yun pero fresh siyang ibibigay sa'yo, tas isawsaw mo doon sa sa sausawa na parang toyo, soka, asukal na mayroong kung ano-anong nilagay sila, may carrots na mayroong cucumber, mga ganon. So ayun lang yung sa iba daw masarap, siguro nung time na yun nasaktuhan lang namin na hindi masarap yung bunsya. Yung favorite ko dito is yung tawag nito, fried rice nila, ayan, minsan kasi butter yung nilalagay, may mga chicken na halo, ganyan, fried rice, and then yung pho, kasi napaka-refreshing nung sabaw nung pho. Mayroon siyang celery, kaya siguro masarap. Yan, bet ko yung pho nila dito, and yung mango nila, halos nagmamakaawa ako araw-araw na gusto kong kumain ng pho. Na-scam lang ako dito nung
bumili ako nagsabi ako sa boyfriend ko, gusto ko kumain ng mangga. Ang fresh ng mangga. Bali, isang bilao siya na merong guava, mangga, makupa, tapos pinya. So, ang gusto ko lang mangga. Ang babae naman, sabi niya sa amin, 100 lang yung isang kilo. 100,000 Vietnam dong. Nang kumuha na ako ngayon, tapos ayaw niyang tumigil. Nilagyan niya pa ng makupa. Sabi niya, ano pa? Akala ko, titigil siya. Akala ko, sabi niya, tama na kasi marami na to. Hindi ganun. Pinagustuhan niya ako. Ako naman, hindi ko alam kung ano ba. Kasi first time ko. So, ang gusto ko lang mangga, nilagyan niya ng pinya. Akala ko yung pinya, yung i-slice, ay Diyos ko Lord, yung isang kalahati ng pinya yung nilagay. Tapos yung bayabas na hindi ko gusto nilagay niya, mangga lang yung gusto ko. Umabot ng 200,000 yung nabayaran ko. Yun yung scam. Sumunod na ginawa namin is bumibili na kami ng mangga na nakalagay na sa ganto para makasave and hindi na magastos. And ano pa ba? Ang pinaka naanhan ko dito is yung mangga, nasasarapan ako. And nung una sa Sapa, save kami sa pagkain kasi sa Vetri King kung doon kayo mag-book, may libre siyang buffet sa breakfast. So busog ka na, gugutumin ka uli mga alas 3 na or alas 4 ng hapon. Kaya ang technique namin, busog kami sa umaga kasi nga buffet. Pagdating ng hapon, magba-buffet uli kami. So doon na kami gagasto sa hot pot na buffet or sa barbecue. Yun yung technique namin sa Vetri King. Pagdating namin sa Ninbin, umaga may breakfast, kaso lang, tinapay tsaka itlog. So, wala kang choice, pero gutom agad. So, tanghali kakain naman kami. So, may mga doon na fried rice yung ino-order namin. Yung fries, gusto ko yun eh. Tapos yung pho, tsaka yung banh mi. Ayan. So, yung banh mi, merong mahal dito. So, ingat kasi marami ding medyo mahal-mahal. So, pero hindi naman siya kung i-compare mo siya sa Pinas, masarap siya and hindi siya ganun ka reasonable naman yung price niya. And also ano pa ba, yun nga, nagpunta kami sa mga bar area sa Ninbin. Nagpunta kami kasi ng Trang An, yung sa boat. Ayan, kami doon, one day kami sa boat. So nag-enjoy kami. Tapos sa pagoda, magastos lang dito yung mga entrance nila kasi may iba na 100,000 yung entrance. Maluloko ka doon sa may pagoda ba yun kasi merong route 1, route 2. So kami, ang kinuha namin is yung 100,000 lang. Merong mahal-mahal doon, may umaabot pa ng 400,000 yung babayaran mo. Kailangan vigilant kayo kung gusto nyong pumunta ng Vietnam. Kailangan mag-search kayo kung ano yung mga scam doon. Tapos kanina nung sa road, yung partner ko gustong kumuha, yung babae may iniipit siya na parang, alam mo yung maliit na pagkain. Hindi ko maintindihan yung niya, parang binangkal, parang ganun. So, iniipit niya, tapos inaalok-alok niya ngayon. Akala ng boyfriend ko libre, gusto niyang gusto niyang kunin. Kasi akala niya libre. Nung dadamputin niya na, kumuha na yung babae ng plastic. Sabi ko sa kanya, ibalik mo yan, kay scam yan. Sabi kong ganun sa kanya, mapapagastos ka talaga. So, ang pinaka is pumunta kayo ng Circle K kung gusto nyong bumili ng mga kasi mura doon yung mga drinks. Mapapamahal ka sa mga, alam mo yung sa road na akala mo street food, sa atin kasi diba pag street food, mura. Ang street food dito is mahal. Nagulat kami yung banh mi na nilagyan ng barbecue na pork is umabot siya ng 100,000. So, medyo mahal siya sa ganun kasi yung banh mi minsan lang yan eh, nasa 30,000 lang siya or 50, mahal na yun, masarap na yung 50. So, so far, okay naman kasi parang talagang Vietnam yung mukha ko daw. Kaya, minsan tinitingnan nila ako, lalo yung mga Vietnam people dito, hindi mo sila makikita na may mga partner na mga puti. Kasi nga, hindi sila ganun sa English. Pero, parang sinusuyaan nila ako pagka ganun. May time nga na tinitignan nila ako na parang, sabi ko nga, ayoko na ng gantong mukha kasi sinusuya nila ako, nakala nila Vietnam ako. Yung parang pinag-uusapan nila ako pag ko. May time pa nga na tinanong ko kung pwede kami pumasok sa loob. Parang ata yun, City Hall pala yun. So, kailangan magtanong din kayo kasi may mga na bawal. And sa Vietnam, okay naman yung mga tawiran. Kung taga Maynila ka, sanay ka sa tawiran. Si Thailand girl, nag-comment siya doon na nakakatakot daw yung pagtawid kasi ganun-ganun. Pero
ako kasi laking Maynila ako, and parang para sa amin na taga na dyan na sa Maynila, sisiw na lang yung tawid-tawid na yan, wala sa amin. Medyo kabahan ka lang kapag mga taga-probinsya kasi hindi naman talaga common yung ganun. Pero pag dito sa Hanoi, okay naman siya. And sa Hanoi, okay din yung train station, yung parang train area. May time pa nga na sumigaw talaga yung may-ari doon. Tapos sinipa niya pa yung isang foreigner na naka D4 kasi nga baka masagi daw ng train. So pagka parating na yung train, nagiging tiger mode na yung may-ari ng mga cafe. Sinasaway na nila yung mga nasa gilid na gumilid na, yung mga nasa gitna na nagpipicture. And meron pa nga akong remembrance ito, parang ano to nila, kapag nasa Hanoi station ka, or yung sa may sa may train area, parang ang tansan, ilalagay mo to doon sa may release ng train. Tapos pagkatapos na dumaan ng train, ganito na yung mukha niya, flat na siya. And sa pala kahapon, sa Halong Bay, nag-Halong Bay kami one day, and may buffet din doon na lunch show. Sobrang din, ang sarap din ng pagkain. Tapos may mga hike, ganyan. So, hindi talaga pwede yung mareklamo dito na pagod ka na, ganyan-ganyan, kasi nililimitan yung oras sa Halong Bay. Dapat, umakyat kami kailangan 2:40, makabalik na kami sa baba. Kasi pag wala kami doon, iwanan daw kami. So, yung mga ganun ba. And ito, libre lang namin itong nakuha, yung sa may cave nila. Bali, libre to. Pero, binili namin yung isang photo na malaki. Siya, 100,000 namin siya binili. So, may mga ganong issue. Kasi, remembrance lang din namin. Dadalhin to ng partner ko sa US. Para na din, remembrance namin. Yung mga, mababait naman sila. Kailangan mo lang talaga maging approachable din. So, eto siya. Ayan. So, may isa to na, ayan papel lang naman kasi yan na nilagay. Hinihingi ko sa kanila yung papel kasi hindi naman nila magagamit yun. Ayaw talagang ibigay. So, yung mga ganun ba na hindi sila considerable, ganun. Kasi wala naman, nagbayad na kami ng 100,000, gusto mo 200 pa. Yung parang, pwede na lang, amin na lang yung papel sa loob. Hindi na yung frame, yung lang, yung papel lang. Kasi itatapon nyo din naman yan mukha namin yung nandiyan. Pero ayaw talaga nilang ibigay. Nagawa namin yan sa Hong Kong, binigay sa amin yung papel na kaya nakalusot. Pero dito sa Vietnam, hindi siya nakalusot. Ayan, so far, yung Vietnam ko is okay naman. And bukas, maaga kami aalis kasi punta kami ng Danang. Bali from Hanoi Airport, sasakay kami ng eroplano, punta kami ng Danang. Tapos maghuhoyan kami, tapos yung isa is parang hall, parang ganun, parang 3 area pa yung pupuntahan namin. Nagsapa na kami, nag-Ninh na kami, tapos nag-Hanoi, tapos nag-Halong Bay. So, ang Halong Bay is parang 3 hours or 4 hours away ata siya dito sa Hanoi. So, nagawa na namin. And ayun, so far okay naman yung namin dito, experience namin sa Vietnam. Mura siya. Pero yun nga, nagagastusan kami sa sa pa-buffet namin, ganyan. Pero okay naman siya, guys. Wala, parang okay. Kasi hindi kami kung yung rules, sinusunod namin para walang problema. Kasi may mga kasabayan ka din yung iba nagko-comment. Kahapon nakalibre kami ng tubig doon sa may Halong Bay. Kasi yung may-ari ng cruise ship, sabi niya mag-rate daw kami. Tapos sabi ng partner ko kung sige magre-rate kami pero pahingi kaming tubig. Tapos binigyan niya kaming tubig for free, 2. Ang tubig naman is mura dito. Pero syempre, kailangan tipid ka din. So kami dito. Yan. Nagre-refill kami ng tubig, nagiinit kami ng tubig, and then lalagay namin sa bottled water, or yun sa tumbler. So thank you for watching, and I love you all. Bye-bye.